plate 14. Plate 1, given 100, bakit? Figure 1 pala. 100 diameter, 90, R15. So, center radius kasi diameter 100, radius 50 din yan. Para lang mag-umpisa sa gitna, mas madali. So, dito second, center diameter na lang. Input natin 90. 90 ang given, di ba? Tapos, gagawin natin ito. Okay. Mag-draw ng line mula center, punta dyan sa edge. Then, center radius. Kasi mula gitna na tayo gagawa ng circle. Kuha ka ng isang line. Isang circle. Tapos, center radius niyan, susunod, R15. Mula dito sa gitna. Sa loob ng last na bilog na ginawa. R15. Check. Pwede nang delete. Then, highlight. Polar array. Ang center point mo, yung geometric center nitong malaking bilog. So, yan, meron na. Explode natin para ma-trim. Next is trim. Quick mode ng trim. Ito pa ba? Itong gray muna. Kakalito. Muli. Itong gray, no? Nga lang. Kakalito siya. Okay, hanggang dito. Ganyan. Supposedly ganyan, no? Dito sa pink. Dito, hanggang dito lang siya. So, alis na to. Green. Green. Green na tama. Ito maalis. Maalis na din yan. So, blue, purple ba yan? Bluish something. And yan. Wait lang. Ito pala. Then dimensioning na lang. Second, recording ba? Maabot kasi dito sa ano. Next button. 190
gawin muna natin yung 90 degrees pala to. Tsaka itong 80 na diameter. 100 tsaka 80. So, same pa rin. Center radius yung umpisan ko. Lang mas madali. Then second is center diameter naman. 80. So, meron na tayo nito. And yun din ang bali magiging center point na to na. So, bago yan, gawin natin itong line. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na, so 3 per quadrant. Pero gawin natin para mas madali. Nag-exceed siya ng 1.5. So yung line natin is 51.5. So shortcut na natin, polar array. Center point dito. Item 12. Then highlight, explode, enter. And then yung itong mga arc center start end na lang gagawin ko. So mula dito, hindi, mag-circle lang tayo kasi RH, mahirapan ata sa arc. So radius na yan, input 8, enter. Highlight. Trim na muna natin dito. Kaya gawin na muna natin yung ibang part. Makikita natin dito 90 degrees. Mula sa line na to, anong tawag dito? Mula sa line na to 90 degrees, perpendicular. Sabihin, itong line na to, supposedly 90 degrees siya dito. But di siya mukhang 90 degrees. Tama. Papansin mo pantay siya sa bar, sa line na to. Hindi lang siya halata, pero 90 degrees. Ito yung reference sa screen. Ayan. So, para mas mapadali. Mula dyan. Gawa tayo ng line mula dito. Kasi dito, nagsukat na 90 degrees eh. So, kahit anong haba mo siguro. Mga ganyan. Ganyan. So, papansin nyo ito. Itong part na to. Ito siya. So, pwede natin muna trim yan. Tapos, kopyahin ba natin to. Kaya try natin copy. Copy, command. Saan na yun? Wait lang, ayun. Base point dyan, then dalhin natin dito. Pero lang meron tayo dun sa second. Dito naman. So, trim. Quick mode pa lang. Yan. Tapos, yan ba to? Yun na lang. Okay. Hindi. Extend natin muna ito na. Quick mode. Yan. Tapos delete na natin to. Kumbaga ginamit lang natin siya para dito sa part na to. So hindi maiwasan talaga mag-trim ng 12 pieces. Tapos highlight natin yan, polar array. Center point dito, pinakagitna. Items 12.
And highlight mo yung isa, type explode para ma-edit natin short trim. So bala ko sana naka-trim na to bago i-polar array, kaso siya may iwasan. So trim na lang natin isa-isa. 12 items na lang naman yan. Ayan, so tapos na pala. Dimensioning na lang. Para saan yung 1.5 na yun? Ayan, sobra. Extent lang ng line. Huh? Kasi automatic na mag-fill to kapag nag-R8 ka dito eh. So dun tayo sa 3. Figure number 3. So umpisaan natin sa ito muna. R6 at saka diameter 24. So center radius R6, parang Yamaha R6. Center diameter, click 24. Then pansin natin may 6 6 na bilog. Paano mas madali dito? Ano bang radius nito? R26. Kung radius 26, pwede tayo mag-polygon 6 sides. Inscribe ba? Hey, inscribe. Kasi 36, so ay anong tawag dito? Itong edge kukunin natin. So kapag ginawa natin itong polygon, papansin nyo kung nasan yung cursor, yun yung magiging edge, bali. Pakita na. Diyan kasi magsa-center na center point ng bilog na gagawin. Itong 6 na to. So R26 siya, di ba? Diretso input na kasi radius na siya. Kapag diameter kasi yun, kalahati lang ang ilalagay. Umikot din. Sige, rotate na natin. Base point dyan. Reference. Then, click mo dito sa gitna. Sa side din. Dalhin mo pa ganyan. Para lang ma-rotate natin. Then, circle diameter 16. Center diameter. Dito ako nagagawa. Ulitin natin. Dito ako nagagawa ng 16. So, polar array na lang. Polar array, center 6. Highlight, explode. And next, itong diameter 80. Pwede natin alisin pala to. Mamaya na lang siguro. Diameter 80. Una, center diameter. Mula dito, type 80. Ito yun, bali. So, itong green is 96. Gawin na din natin yung center diameter 96. 96. Kuro. Ito yung part. Ito na yung part na 90 degrees na naman. So 90 degrees up. Then
sabi niya dito 90 degrees. Mula sa center axis outward, 90 ang isang ipin. So, supposedly, ayun, 90 ulit ito. Ito na lang tayo magsimula. Gawa muna ng straight line. Mula dyan, papunta dito. Ayan. Then, gawa tayo ng mga gano'n ba kaba? Wait lang, may length ba yan? Okay, wala siyang length. So, gagawin natin is i-divide. Magdi-divide tayo. Alisin na natin to. Polygon. Or polar array na lang natin. Ang line. Sige. Bilangin muna natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kasi 12 na dito, no? So, kalahati 24. Kaya lang para sure lang. So, highlight, polar array, center point, 24 items. 24 pala, no? Tama. Yan. Then, highlight mo yung isang figure. Or wag na lang. Gawa na lang tayo ng line. Para minsan, delete. Sige, ganyan na muna. So, pagka meron ng ganyan, wait lang, mali. Dito pala magtatama na. So, dito na sa second node o point na tayo gagawa ng line. So, polar tracking lang 90 horizontal, intersection or perpendicular pala. Ayan, click. Then, gawa tayo ng line. Bago natin i-delete yung polar array na to. So, di ba meron ng line na ganyan? Sa dulo nun, gawa ka ng line na vertical pa ganyan. Then, enter. Escape. Tapos, pwede natin i-delete yan. Kung meron ng ganyan, yan naman ang i-polar array natin. Polar array center point dyan. Items 24. Enter. Escape. Then, pwede na alisin yan. Highlight mo yun. Type explode. Ayan, para lang individual siya. For editing purpose. Pero, wait lang. Last pala yung keyway. Keyway 3 by 1.5. Wala siya masyadong specs. Alin dito ang 3, alin ang 1.5. Tama ba siya doon? Or edge lang? Gawa na lang tayo ng rectangle. Bakit negative? Yan. So, 3 tab 1.5. Supposedly, ganyan siya. Tapat muna natin dyan. Tapos, ito-drag niyan natin to. So, highlight. Naka-zoom in lang. Move. Click mo dyan. Then, track ng perpendicular o vertical. Then, mag-intersect. Click. Tapos, trim. Tapos na yung 3. 4 naman. So, umpisan natin.
Ito guide lang to. Ito na lang muna. R50. R50. Di 100. Center radius mula dyan. Then itong diameter 1875 muna. Center diameter. So input 1875. Keyway na naman. Mamaya na lang yan. Saan muna natin dito. So papansin natin 6 sides na naman. Maganda gamitin polygon. So gawa tayo ulit ng polygon. Side 6. Click. Kahit panggaguide. Circumscribe na lang natin ito. And say chat. Ulitin natin. Inscribe na lang. Para sa guide lang naman kasi ito. Pero mas madali yata ang inscribe. Kasi madadala natin pag ganyan. Para dito. 1875 pala ang distance. Okay. Mali ako. Ang 1875. Tama. Radius pala yun, hindi diameter. Yung ginawa natin kanina, diameter. Ngayon naman, center radius na 1875. Radius 3.5. Pero bago yun. Gawa pala tayo ng line. Mula dito, papunta dyan. So, mga kanto-kanto ng polygon. Then, center radius kasi R375. Center radius. Okay. Dito. 3 point. Kamali. 3.75. Highlight polar array. Hindi, mamaya na lang. Gawin muna natin yung isa pala. Minsan na i-polar array. Then ito, gawa tayo ng R5625. Arc na lang siguro ang gagawin natin. So, center start end. Click mo sa center, i-track mo pa ganyan. Type mo 56.25. 56.25. Enter. Then, hold control. Dalhin mo dito. Click. Meron na tayo ng equivalent yung green line na yan. Pwedeng circle kaso dagdag. Dumi lang kasi siya. Tsaka ang kinaganda nito, may midpoint ka na. So pwede tayo ulit mag center start end dito. Center. So kahit saan naman ito eh. Dahil anong tawag dito? Ang radius is iikot naman sa isang point sa gitna. So track mo lang dyan. Then R1875. 18.75. Press enter. Then sige. Hold control. Click mo dyan. Okay, hindi siya natapos. Extend na lang natin. Extend. Ito na lang palang isang side niyan. Kasi titrim din na isang kulang pa pala sa extend. Extend. Okay.
kailangan umabot dito sa bilog na to pala. Then pwede natin ilisin yan. Next is gawin na natin to mula dito sa side, intersect, same sa kabila, intersect. Pwede na tayo mag-trim. Ito dito ako magti-trim. Mag-polar array pa naman yan tayo. So in-escape ko na, delete, bawasan na lang natin para magaya yung figure na yan. Pwede na alisin yan. Same dito. Meron ng ganyan, pwede na yan i-polar array. Click 6 items ba? 3. Tama, 6. Close. Then highlight mo yung isa. Explode. Enter. Kasi babawasan pa natin to. So trim. And itong part pala na yun. Kabilaan. Last natin yan yung keyway. Next, keyway specs 2.5, 4.5. So rectangle 4.5, tab 2.5. Then move natin ito muna sa dito. Bali quadrant ba yan? Quadrant ata. Then highlight natin ulit yan. Move. Pick up mo dun sa isang side. Intersect. Then trim. Quick mode. Yan. Tagal na na. Figure 4. Mukha siyang madaling gawin pero matagal lang. Ito matagal. Shuriken. So 100, sasagad siya na. Hindi natin pakilawan yan. Dito muna tayo sa mga R11 at saka diameter 13. So diameter 13 muna. Center diameter, nakagitna 13. Then next, center radius 11. Ito, tama siya dun. Pwede siya 75 na, okay. Gawin muna ata natin yun. 75 mula dito, no? 0 magiging dito is 75 siya, so okay. Gawa tayo ng sabihin natin, dali natin dito sa center. Kaya type 50 na lang. Tab 50 tapos tab negative 75. Okay, nadala siya sa taas. So i-move na lang natin yan. Click mirror. Wala yung mirror ko. Mirror line dyan sa pinaka
gitna sa taas, then dito. Erase now. So, bago yan. Gawin muna natin yung bilog na. Kailangan pa pala isa nito. So, mirror na lang natin yan. Mirror. Hinighlight ko na siya bago yung mirror, kaya nakaselect na siya kumbaga. So, mirror line dito, tsaka, ayan, 45 degrees. Erase no. Pansin na may intercept na siya dito. So, center radius, R3.5. Dito sa intercept niya, 3.5. 3.5. Tama. Lumagpas yun ng konti dito. Ay, hindi. Malapit pala. Tapos, pwede na i-trim na ito. Pero gawin muna natin to. 3 space mula dun sa edge. Copyin muna ba? Ay, mirror na lang natin to. Highlight mirror. So, mirror line dito. Tsaka vertical. Erase no. Gawa tayo na gawin muna natin to. Kung dito siya tumama, dito niyan siya sa kabilang side. So, line. Click dyan. Then, dito. Tangent. Escape. Then, offset. Offset. Offset natin ng bakit bagin 3. Type 3. Enter. Click na to. Dyan. Escape. Then, mirror natin ulit yan. Mirror. Ang mirror line ng geometric center hanggang vertical. Erase no. Papansin meron na tayo na ito. Yan. So, mag-trim muna tayo para hindi nakakalito. Yan. Ito pwede nang alisin yan. Okay. Ayaw matrim, so delete. Titira lang natin itong. So, for yan, dalawa lang na yan. Sige, yan na muna. Tapos, offset. Offset 5 naman. Ito. Yung thickness ng shuriken. Click. Click. Okay. May sobra talaga siya. Trim na muna natin ulit. Click. Para lang naman kapag mag-polar array mamaya, hindi na madami ang sobra. So, yan, pwede nang i-polar array yan. Dali na lang natin pala ito dito. And stretch ko lang siya sa center ng mga bilog. So, array, polar. Sama na yung mga bilog at saka ito. Enter. Gitna ng bilog. 4 items lang. 4 enter. Close. Then, explode natin. Saka tayo mag-trim ngayon. Ito. Ito pa pala. Kasi hindi ma-feel pag di na-trim. Fill ng color. Escape.
number 5 done. 6. Yung Jimmy Neutron. Or logo ng kung anong ano to. Scientific establishment. Ano ba dito? Ellipse. Ellipse na 100 ang height. 18 ang width muna. So, labas. Hindi. Okay. Radius na yan, bali. Okay. Offset siya palo. So, gagawin lang natin isa muna. Tapos polar array na lang. So, type ellipse. Ellipse. Double L pala. Specify axis endpoint. Axis endpoint, edi itong dulo na. So, click mo dyan. Then, sa baba, gawin natin yung horizontal muna. So, kapansin natin, 18 isang side lang. So, type natin 18. 18 while nakatrack ng horizontal. Then, meron ko ng ganyan. Offset. Offset 4. Offset pa loob. Yan. Okay. Tapos, gawin natin itong bilog. Bakit ba lang lipat? Yung given dito, diameter 8. Okay, dalawa siya na. Itong maliit na bilog tsaka malaking bilog. So, ang given lang natin. Paano na kasi ito? Okay. Di ba nag-offset tayo ng 4 dito. So, ulitin natin yung offset ng 2 lang. Para meron tayong line dito sa gitna. So, magagamit natin yung dito. Explain ko kung bakit. Gawa tayo ng line. Mula center, geometric center, itong height na 36. Then, i-move natin itong line na to. Mula dyan, enable mo yung tracking, tas intersection. Yan, dito na tayo gagawa ng isang bilog. So, center radius muna. Radius na 6. 6, enter. Tapos, center diameter na 8. Yan. Kung meron ng ganyan, delete na natin yung reference line. Then, trim. Okay. So far, tama. Alis ito na. Ayaw matrim, so delete ko na lang yan. Meron ng ganyan, alisin na natin itong line na offset to kanina. Meron ng ganyan, polar array na yan. Polar array. Geometric center point. Then 3 items lang. Huwag 6. Yan. Escape. Then highlight. Explode. I-fill na lang yan. Ang color. Trim muna pala to. So basically yun ang sa figure 6. Iti-trim mo na lang yan. Tsaka fill. That's plate number 14.